Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon itong pagkikwentuhan natin, itong nilabas na statement ng AFP Chief of Staff. AFP Chief of Staff, ito po yung pinuno po ng ating Armed Forces of the Philippines. Siya mismo yung naglabas ng statement na kontrolado na raw ng China yung ibang mga institusyon dito sa Pilipinas. So, dito ipapakita po natin na nagiging kumbaga parang nakakasanayan na ng ating mga opisyal sa gobyerno na basta-basta na naglalabas ng statement na wala silang hawak na anumang ebidensya para yung patotohanan yung kailang mga sinasabi. So dito masasabi natin na parang yung presidente natin ngayon, hinahayaan lang yung kanyang mga tao na gumawa ng sarili nilang mga diskarte. So parang wala talagang, parang walang nagmamaneho sa atin, walang direksyon. So parang strike anywhere na lang kung sino yung gustong magsalita patungkol dito sa isang bagay na ganito, hinahayaan na lang ng ating gobyerno na magsalita. Kahit na alam natin na pwede itong maging cause ng problema. So, tulad ng balitang ito. So, imbis na magsalita spokesperson ng AFP o kaya spokesperson ng Malacanang o ng spokesperson ng kung anong mga agency na nakakasakop sa ating national security at saka sa foreign policy, nagsalita naman itong ating AFP patungkol nga dun sa issue na sinasabi niya na napasok na raw at nakokontrol na raw ng China yung ating iba't ibang institusyon dito sa loob ng Pilipinas. So bago natin simulan yung balitang yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede na makasubscribe yung Makapili TV at the same time, palike na rin po ng video, wala namang pong bayad dyan. Kaya pindot na, so ito, panoorin po natin itong balitang to at para makakita nyo kung ano ba yung sinasabi ko na kumbaga parang nagiging nakakasanayan na ng gobyerno natin ngayon na kanya-kanya na sila ng statement, kanya-kanya na sila ng diskarte kung paano gawan ng kwento or parang parang lumalabas kasi rito parang sinisiraan na lang. So mostly parang hearsay na lang yung kanilang mga ebidensya para lang siraan yung China. Again, hindi po tayo pro-China. Galit din po tayo sa ginagawa ng China, pero ang akin lang po, sana magdabas din kayo ng ebidensya bago kayo magbitaw ng mga statement na pwedeng maging trigger para magsimula yung gera. Kasi ako personally ayaw ko po ang gera kasi marami po ang kawawa diyan. Ang unang-unang tatamaan diyan yung mga kasunduluhan natin. Kaya ayaw ko po sa China. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Sa ibang balita, napasok na rin daw ng China ang education sector, media at maging ilang vlogger na halatang pro-China ay sa Armed Forces of the Philippines. Mabigat na aligasyon daw yan at kung totoo nga, dapat maglabas ng ebidensya ang AFP. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Unti-unti po silang pumapasok sa ating bansa and trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, business, even the media, local government units, and so on. Sa bibig na mismo ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nanggaling na hindi lang daw West Philippine Sea ang napasok ng China, kundi pati iba't ibang sektor gaya ng media, negosyo, education sector at mga LGU, tina-target na rin daw ng Beijing. Ayon sa AFP, isang tinatawag na United Front Works ang strategy ng China para makapasok sa ating bansa. Nakita natin na may mga pro-CCP agenda ng mga vloggers po. We were informed na merong mga unified. So dito, ang pinupunto nila rito, yung mga vlogger na sinasabi nila pro-China raw. Pero hindi naman siguro pro-China tawag doon. Siguro sinasabi lang nila. Kumbaga nakikita lang din nila yung kumbaga binabalanse nila. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, puro na lang puro bintang sa China na wala naman sila may pakitang ebidensya. Unang-una, yung pinaka-latest, yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, na nakaumang na raw yung 25 na hypersonic missile dito sa Pilipinas at anytime to pwede nang pakawalan.
So doon pala makikita nyo na panibago ano yun parang ganun din, paninira rin yun na naggasik pa sila ng takot. Kasi hindi rin naman maibanggit ni Senator Amy Marcos kung saan niya nakuha yung balitang yun. So pwedeng fake news lang yun na nakakarating sa kanya, sinakyan niya kagad na wala naman siyang inilabas na ebidensya. Diba? Ito naman ngayon, mismong AFP, Chief of Staff, yung pinaka-head po ng AFP, na nagbigay siya ng statement na ito daw, na napasok na raw ng China ang ating iba't ibang institusyon tulad na lang, medyo nakakatawa lang, yung business. Teka lang po, sa business is normal po ang mga Chinese na nandyan na. Matagal na yung mga businessman na Chinese national, mga incheck. Sa Binondo lang, di ba? Sa Maynila. Karamihan dyan puro Chinese. So sa tagal-tagal na nila dyan na nagne-negosyo, bakit baga may intelligence kayo simula nung umpisa, bakit intelligence pan, di ba? So wala naman silang napatunayan. Ngayon, naglabas siya ng statement na napasok na rin mga business, education, pati daw mga vlogger. So parang, ewan ko yung pagiging, napapansin ko lang, yung pagiging makabayan ng mga iilan sa atin, mga ibang Pilipino, para po sa akin medyo wala na sa lugar wala na sa hulog. Na to the point na nagiging racist na di ba? Nagkakaroon na ng diskriminasyon na kapag Chinese ang gumawa, masama na agad. Meron namang ibang nationality, gumagawa rin naman niya, pero hindi naman ganun yung thinking natin ng ibang Pilipino, o yung thinking din nila, di ba? Tulad ng, sabihin natin, may mga Nigerian national, mga iba't ibang lahi, di ba? Na gumagawa rin naman ng hindi maganda rito sa Pilipinas, pero bakit hindi nila sinasabing nasakop na? Karamihan naman sa mga business, rito, na pagmamayari naman ng mga Pilipino, ka-social nila mga ibang lahi rin, pero bakit hindi naman nila sinasabing nasakop na? Diba? Tulad na lang sa Singapore, open country sila para sa sa mga negosyo, pero hindi naman nila sinasabi sila nasakop na. Pero bakit dito sa Pilipinas, porkit ang mga namamayagpag mga Chinese businessman, sasabihin nasakop na? At isa pang napansin ko rito, inauthorize na ba ni Pangulong Bongbong Marcos na magsalita ang ating AFP Chief of Staff patungkol sa ganyang bagay? Kasi para po sa akin, under yan ng ng national security tsaka ng foreign policy ng Pangulo. So dapat, para po sa akin, ang authorized lang dapat magsalita dyan is yung mga spokesperson na mas mataas sa kanya. Kasi parang ngayon lang nangyayari na ang ating Chief of Staff, siya yung mismo naging spokesperson. Sa bagay, nung nakarang mga pwesto niya, naging spokesperson siya, siguro medyo namimiss niya na yung lagi siyang nakikita sa media. So, siguro, yun lang nagiging purpose niya dahil ayaw niya siguro, parang gusto niya parang siya, magnet, media magnet ba, kung bagon, parang ganon. Na gusto niya lagi siyang nasa spotlight. So since na naging AP Chief of Staff siya, parang feeling niya na hindi siya allowed na magbigay ng statement ng bigla-bigla. Pero yun nga, yun pa rin naman dapat ang purpose ng spokesperson para maging organized, maging maayos yung ilalabas mong statement para hindi ka nabubutasan. Kasi parang tulad yan, inauthorize kaya siya ni Bongbong Marcos na magsalita patungkol dyan sa issue na yan. Alam naman natin na naglabas na ng statement din si President Bongbong Marcos na nakikipag-usap sa China para maayos yung gulo sa West Philippine Sea. Tapos biglang magsasalita yung kanyang AFP Chief of Staff na patungkol sa parang paninira sa China. So ano iisipin naman uli ng China na doble kara ang ating gobyerno dahil eto, nakikipag-usap tayo pero may naninira pa rin. Imbis na paupain mo yung tensyon, meron na namang dito bumabanat. So parang lumalabas talaga dito sa gobyerno natin ngayon, gusto talaga matuloy yung gera. May bumubulong para, alam nyo yun, parang ang nangyayari, ang Pilipinas pa yung nag-uudyok na magsimula ng gera, tapos babalik pa rin nila, yung China raw, yung kumbaga nagiging agresibo. Pero siyempre, may nakakarating din na balita sa China. Sigurado naman yan.
na ganun nga yung tulad niya yung balitang to na sinasabi na napasok na raw ng China. So parang 'di ba? Parang pagkaharap mo yung China, iba yung sinasabi mo. Pagtalikod, bila mo sinasaksak sa likod. So ganyan yung nagiging pakiramdam ng China. Kaya minsan nagiging sila, nagiging masyado silang nag-overreact na sila sa sitwasyon dahil nga feeling nila na binabaligtad lagi yung kanilang sitwasyon. Andiyan na yung nakikipag-usap na si Bongbong Marcos, magpapadala na siya ng tao para pag-usapan yung issue sa West Philippine Sea. Tapos ito, babanat na naman itong si AFP Chief of Staff natin ng ganyang aligasyon na wala siyang ebidensya. Tapos ang una pa niyang binanatan dito, yung mga vlogger na sinasabi niyang pro-China raw. Hindi naman ibig sabihin na pinagtatanggol. Pero tingin ko hindi naman pinagtatanggol kung bakit pinabalaan silang tulad natin dito. Kung titingnan mo naman talaga yung history, sabi nga nila, wala naman sa history na ang China ay nanakop ng bansa. So ano lang ba yung naging naging purpose nila simula pa nung sinauna pa, 'di ba? More on lang sila. Barter, mga business, yung palitan ba ng mga kalakal. So, ganun lang naman yung naging, naging pamumuhay nila. Unlike nung ibang bansa, sabihin natin, Amerika, diba? Ang dami naman nilang sinakop na bansa. Sinakop din nila naman yung Pilipinas, sinakop din nila yung ibang bansa. So, may mga ganung nangyari in the past. Pero, ang balik pa rin yan, nagiging sa China. Kasi sinasakop na rin yung mga isla natin sa West Philippine Sea. Pero kung iisipin mo, yung issue sa West Philippine Sea, hindi lang naman China yung nagkiklaim dun sa mga pinag-aagawang teritoryo dyan, yung mga isla-isla dyan. Yung mga bansang nakapalibot dyan, kahit nga Japan, di ba, meron din silang undisputed island din dyan na kiniklaim kanila yun, pero pasok din naman sa economic, sa ECC ng ibang bansa. Yung Thailand, Indonesia, Malaysia, ganun din. Pero naka-highlights lang sa China. Dahil yung kasi yung gustong palabasin ng mga may ayaw sa China dahil nga malaking na ang China, kumbaga sa ekonomiya, sila na yung talagang sabihin natin nagna-number 1 na. So, may mga bansa na ayaw na ganun yung lumalabas na mas malakas pa sa kanila yung China. Kaya ang ginagawa, sinisiraan. Tulad na lang nung pandemic, di ba, na-issue nga yung vaccine. So, siniraan din yung vaccine na gawa ng Chinese brand. So, mas marami yung gusto na ang gawa yung Western country na vaccine. Tulad ng mga Pfizer, di ba? So, yung gawang China, yung Sinovac yata yun, yung binabanatan nila na hindi raw effective. Ang daming gano'n. Pero, isipin ninyo, dahil dun sa vaccine na ginawa ng China, naisalba karamihan ng mga Pilipino. So, hindi lang sa atin, kahit sa ibang bansa, di ba? Tumulong sila. Pero ang lumalabas pa sa ngayon, parang binabaligtad pa nila na masama raw yung nangyari doon sa Sinovac. So, nakakalungkot na parang talagang sa palagay ng ibang vlogger na parang pinasasama yung ting sa China na sila yung pinakamasamang bansa. Pero hindi lang naman sila yung sinasabi, lahat naman ng bansa may ganyan eh. 'Di ba? Wag naman tayo wag na tayo masyadong hipokrito. Kahit naman Pilipinas, meron din mga masasamang tao. So, bakit parang ang hina-highlights lang nila is China? So, talagang yun yung pinaka-purpose nila. So, pag sinabi nila na, halimbawa niyan, pinagtanggol, hindi naman pinagtanggol, siguro ganun nga, pero pag pabor sa China yung pinapaliwanag ng mga vlogger, iisipin kagad nila, yun, pro-China. Diba, hindi ba pwedeng nakikita ng mga vlogger na to yung mga pagkakamali na sinasabi niyo tulad nito? Naglalabas sila ng statement na wala naman silang ebidensya tulad ng ginawa ng Senator Amy Marcos na nakaumang na raw yung 25 na hypersonic missile dito sa Pilipinas at anytime pasasabugan na lang tayo ng missile. Tuloy. Works that ECP is doing. So, nagpapakalat nga po sila ng maling impormasyon. Para labanan ng umano'y disinformation campaign ng China, naglunsad na rin ng information drive ang AFP na tinawag nilang Mulat.
Gagamitin nila ito para sa transparency awareness at strategic communication para sa isyu ng agawan ng teritoryo. Wala pa namang pahayag ang Chinese Embassy sa alegasyon ng AFP. Habang ang Department of Education naman, pag-aaralan daw muna ang issue. Kung ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP naman ang tatanungin, nakaalarma raw ang alegasyong napasok na rin ng mga media organization. Dapat maglabas daw ng matibay na ebidensya ang militar dahil malaki ang implikasyon ng mga sinabi ng AFP sa mga mamamahayag. Let's say there are some columnists, there may be some siguro thought leaders who have parang alternate views on the issue. Pero does that mean infiltrated sila ng China necessarily? Mahirap sabihin. They would have to show proof, no? Hindi naman pwedeng ayoko yung tabas ng sinusulat nito, therefore infiltrated na sila ng China. Para naman Correct, di ba? Yung lumalabas niya kapag hindi nagustuhan ng AFP yung tungkol sa isang reaksyon tungkol sa, sabi natin, pumabor sa China yung yung kanyang opinion, pro-China na. So halimbawa ako, medyo yung palagay ko dito sa balitang to, medyo talagang sinisiraan lang tong China. Sasabihin ba pro-China ako? Hindi po. Hindi ako pro-China. Galit din po ako sa ginagawa ng China doon sa West Philippine Sea, doon sa mga pangaras nila. Pero siyempre may reason sila doon bakit ganun ang kanilang aksyon. So dapat yun yung dapat resolvein muna natin kung ano ba yung nagiging dahilan bakit ba ganun sila ka-agresibo doon sa West Philippine Sea. Pero ibig sabihin ba dahil sinabi kong ganun pro-China ako? Hindi ako pro-China. Pero aminin naman natin, karamihan naman sa mga ginagamit natin is made in China. So ibig sabihin pro-China na lahat ng Pilipino. Lahat ng bumibili ng iPhone na gawan, mostly gawa ng China ang iPhone. So ibig sabihin pro-China sila. So lahat ng mga bansang gumagamit ng technology ng China, pro-China sila. Kahit naman Amerika, gumagamit sila ng ng mga made in China. Ibig sabihin pro-China na rin yung Amerika. So yun yung parang ganun yung pinalalabas ng AFP natin ngayon na kapag yung isang bagay, isang sitwasyon, pumapabor sa China, pro-China ka na kagad. Hindi ba pwedeng mali lang yung pananaw ninyo tungkol sa ginagawa o sa yung opinion ninyo is mali. Gusto nyo, paniwalaan kagad kayo. So, dahil kinontra yung paniniwala nitong AFP, ang ating AFP, pro-China na kagad tayo. So, dapat magdaan ng ganun, medyo balansehin natin. So, dapat maglabas lagi ng ebidensya. Every time na maglalabas kayo ng statement na may kaugnayan dyan sa, problema sa West Philippine Sea, dapat supported dapat yan ng ebidensya para hindi lumalabas na puro hearsay lang, puro hearsay, paninira lang. So, perang pinalalaki nyo yung issue para, alam nyo yun, yung gera nandyan lang. Anytime pwede yung pumutok. So, wag na natin gatungan. Kay Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas, dapat imbestigahang mabuti ang sinasabing panghihimasok ng China nang sa gayon maiwasan ang anumang diskriminasyon sa mga Chinese. Kasi hindi lang naman Chinese. Sorry hindi lang Chinese kasi ang US nga nagtayo ng base sa loob mismo ng bansa natin. So it goes for all. Evidence-based and scientific-based dapat natin yun gawin. Ito, maganda punto nito. Yung Amerika nga, tama nga naman, nandito nga sa atin sa bansa natin, mayroong nagtayo na nga ng mga base militar dito sa atin, pero hindi naman natin kinukondena. Bakit? Kasi gusto natin yung Amerika Bilib na bilib tayo sa Amerika. Yung colonialism ng Amerika nandito pa sa atin. Pero kapag ibang bansa yung, halimbawa China yung nagtayo rito ng base militar, sasabihin natin sinasakop na tayo. O bakit na lang ganito? Yung Indian national. Ibig sabihin ba, napasok na nila yung financial institution natin dahil nagpapautang sila ng 5-6 dito? Diba? So yung industry natin dito, yung film industry natin, ibig sabihin ba, napasok na tayo ng mga South Korean kasi sikat na sikat yung K-pop dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, nasakop na tayo ng Korea. Diba? Hindi naman ganon. So dapat maging open lang tayo. So hindi naman
ewan ko bakit ayaw nila dun sa foreign policy na ginawa ni Pangulong Duterte. Ano ba yun? Yung ano di ba? Yung enemy to none, friend to all, enemy friend to all, enemy to no one. So, hindi ba mas maganda yung gano'n na natutulungan tayo ng ibang bansa at the same time tumutulong din tayo sa kanila. So, kasi, nung panahon ni Pangulong Duterte, wala namang ganyang issue na walang diskriminasyon na nangyayari. Pero ngayon, talagang ang diskriminasyon nakatutok lang doon sa China. Na alam naman natin na anytime, yung kinakatakot ni Pangulong Duterte, yung kinakatakot ng marami, yung gera nandyan lang. Isang pitik na lang dyan, isang pagkakamali lang dyan, magsisiklab na yung gera dyan. Sino ba ang kawawa dyan? Kawawa po ang lahat ng Pilipino dyan. At ang unang apektado dyan, yung mga kasundaluhan natin, na sila yung magiging frontliner natin sa bakbakan na yan. Tandaan po ninyo, hindi na po barilan ang labanan ngayon sa gera. Lalo-lalo na China. At napakaraming missile po niyan. Meron din silang nuclear missile. So, hindi yung ganun kadali. So, sana wag umabot sa ganung punto. Abangan natin sa mga susunod na balita. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.